Are you ready, Lyra? Tanong nilan sa akin habang nag-aayos ako sa harap ng salamin. Nandito ngayon sa loob ng kwarto ko si Nalan at Chi. Don't worry, harmless sila. Di kami talo. Yung iba naman nasa restaurant na at nag-aayos para sa business meeting namin mamaya. Ay, umupo ako sa kama at tumabi sa kanilang dalawa. Honestly, tinignan ko silang dalawa at huminga ng malalim bago ulit ako magsalita. No, hindi ako ready sa mga nangyayari sa akin ngayon. I'm Agatha Lyra for Pete's sake. And here I am preparing for a damn fake business meeting para makahanap ng lalaking pakakasalan ko na anytime pwede kong i-divorce. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na nga alam kung ano tong pinapasok ko eh. And I'm sorry guys kung pati kayo naabala sa kagagahan ko. Halos 1 buwan na ako nag-pretend that I'm cool with this deal. That I can handle it and I don't care kung sino pang Poncio Pilato ang pakakasalan ko. Pero fuck, torture. Hindi pala ganito kadali. And I'm starting to hate my job. Ang tipong ayoko nang gumising kinabukasan dahil alam ko na oras na lumabas ako sa pintuan ng kwarto ko. Kailangan ko na namang isuot yung mask ko at ngumiti sa mga tao na parang walang problema. I look up at the ceiling trying to fight back my tears from falling. Hindi ko na napigilan yung sarili ko na mag-breakdown. Almost 1 month ko na din tinatago sa kanila yung totoong nararamdaman ko. About dito sa deal namin ni Daddy. After all, they are my friends. Kaya hindi na ako mahihiya kahit makita pa nila ako mukhang tanga dito na umiiyak. At I'm sure hindi naman nila ako pagtatawanan kapag nagpakatotoo ako. We understand you, Lyra. And we're always here for you. Sabi ni Chi at niyakap ako. Pero alam mo, Lyra, yung totoo. Ang OA mo. Tinanong ko lang naman kung are you ready, nagdrama ka na dyan. Sabi nila na at kinulo yung buhok ko habang si Chi naman pinipigilang tumawa. Kinagat ko yung balikat ni Chi at binato ko ng unan silan. Aray naman, Lyra. Brutal ka talaga. Sabi ni Chi habang hinihimas yung balikat niya. Binabawi ko na yung sinabi ko na kaibigan ko sila. Buisit. Ito, promise, seryoso na. Sabi nila na pinupulot sa sahig yung unan na binato ko sa kanya. Hindi naman big deal sa amin yung ginagawa na yung pagtulong sa'yo kaya don't be sorry. And sana wag mo masamain kung ginagawa namin laro yung problema mo. We are just trying to lighten the mood. Kasi we know na you are having a hard time. Dylan explained while tucking some hair strands in my ear. Thank you guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Sabi ko sa kanila. Basta kapag nakuha mo na yung mana mo, wag mo kaming kakalimutan. Sabi ni Chi at nag-appear silang dalawa nilan. Chi, nakakita ka na ba ng sapatos na lumilipad? Gusto mo sample? Tinignan ko yung sapatos ko sabay tingin kay Chi. Alam mo yung joke, Lyra? Sagot ni Chi. Kung nahihirapan ka na sa deal nyo ni Tito Gary, bakit hindi ka na lang mag-back out? Suggestion nila. I can't. I told them at tumingin sa sahig. Bakit naman? I'm sure maiintindihan ka naman ni Tito. Pag-a-assure nila. Kung inaalala mo yung inheritance mo at karir mo, iset aside mo muna yun. Ang importante, ikaw, kung ano yung gusto mo. Pagkukumbinsi ni Chi. Guys, it's not about my inheritance and career, okay? Sabi ko at tiningnan ko sila. Nakatingin sila sa akin ng may pagdududa. Wes, sabay nilang sabi. At tiningnan ko sila ng masama. Okay, fine. Isa sa mga dahilan yung inheritance at career ko, happy? Sabi ko habang nakatingin pa din sa kanila. Nagnad sila at ngumiti ng nakakaasar. Kanina lang dinadamayan ako tapos ngayon, nagtutulungan akong asarin. Wow ha. Namiss ko tuloy bigla si Di.
Buti pa yun, iling at tangulang ang sagot sa akin. Best listener yun eh. So what's the other reason kung bakit ayaw mo mag-back out? Tanong ni Chi. Ay, do you know about the tension of opposites? That is exactly what I'm feeling right now. Sagot ko sa kanila. That you want to do one thing but you are bound to do something else? That something hurts you yet you know it shouldn't? You take certain things for granted even when you know you should never take anything for granted. Sabi nila habang nire-recite yung isang quotation sa book na Tuesday with Maury. Exactly. Yung selfish part ko gusto ko nang mag-quit at sabihin kay dad na, "Hey Superman, I don't want to get married and I know hindi mo ko matitiis." Pero these past few days na pag-isip-isip ko na, I never been a good daughter to him. To the point na naisip ko na I don't deserve him as a father. I said and give them a sad smile. Nakalimutan kong utusan yung luha ko na huwag tumulo kaya ang ending, malaya siyang tumulo sa pisngi ko. Pinunasan ko yung luha ko at nagpatuloy sa pagsasalita. I take him for granted kasi alam ko na hindi niya ako matitiis. Na kahit anong hilingin ko sa kanya papayag siya dahil I'm his only daughter. I know I'm wrong. Palagi ko siyang binibigyan ng problema, lalo na nung pinasok ko tong modeling career ko. Araw-araw may issue ako kung sino-sino yung na-date ko. Nakakaaway ko. Hindi ko man lang naisip yung good reputation ni Daddy. Tahimik lang si Nala na Chi na nakikinig sa kadramahan ko. Ay, kaya nga I decided na hindi magpakilala sa public na I'm the great Chef G's daughter. Hindi dahil sa hindi ako proud maging daddy siya, kundi dahil hindi lang ako proud na maging anak niya. Yun na lang yung magagawa ko para sa reputasyon ni Daddy, di ba? At least kung may lumabas na issue tungkol sa akin, hindi siya madadamay. Ako lang. And I feel bad dahil alam kong nahihirapan siya ng dahil sa akin. Sabi ko at inilagay ko yung 2 palad ko sa mukha ko at umiyak. Lan and Chi are trying to comfort me. They rub my back while saying, "Okay lang yan. Magiging okay din ang lahat." Itong deal namin na to, alam ko na ito yung ginawa niyang way para tumino na ako. Kaya nga, ito ako ngayon. Ini-endure lahat ng consequences. Ito na yung start para bumawi ako sa kanya. Masyado na ako nagiging selfish. It's time to make him happy kahit ngayon lang. Ayoko nang maging failure para sa kanya. Wala na, hindi ko na talaga napigilan na mag-breakdown. Niyakap ako nila Lan at Chi. At umiyak ako sa kanila. They rub my back to comfort me. Yung simpleng gesture lang nila nagsasabi na hindi nila ako iiwan sa ere. Oo na. Ako na yung masama at magandang anak. Kill me now. Ito na nga oh. Tinatama ko na. Ay. At Heavenly Food Restaurant. Mr. Alcantara is on his way. Nuts announced. Oh, great. So ready na ba lahat? Yung business proposal? Yung menu, naka-ready na rin ba? Nasabihan na ba yung staff kung ano mangyayari? Yung camera, naka-set up na rin ba? Sunod-sunod na tanong ni Kams. Relax, Kams. Everything is set. Mas kabado ka pa kesa kay Lira. Sagot ni Doris sa kanya. Ngayon yung fake business meeting para dun sa 5 bachelor na nasa list. Kami yung nag-set ng place. Andito kami sa VIP room ng resto. Kung saan kami lang 7 ang pumupunta. Yes, ito ang pinakatambayan namin. Since kinalira naman tong resto kaya okay lang. Ay, kay Tito Gary lang pala. Dahil ayaw i-address ni Lira na sa kanya tong resto. Wala naman daw siyang kontribusyon dito at
Konti lang ang may alam na siya yung anak ni Tito Gary. So according sa list, si Mr. Nathaniel Alcantara ang mauuna. Followed by Mr. Dominic Gomez. Third is Mr. Ivan J. Klim. Fourth si Mr. Liam Kurt Villas. And lastly, Mr. Arthur Yap. Wait, what's with the camera? Dee asked while reviewing the business proposal. To record their conversation and para makapili tayo ng karapat-dapat para kay Lira. Nats explained. Di ba Lira is the one to choose? Dee asked with confusion. Yes, but we will help her. You know, Dee, maybe Tito Gary is right. Ira needs to trust not only us and experience how to love and be loved. Comes explained. We came up with this idea na kung sino yung mapili namin na guy para kay Lira, we will do our best na hindi sila mauwi sa divorce tulad ng plano ni Lira. Kaya nga 5 na lang yung tinira namin sa list dahil pinili talaga namin mabuti. Okay, I get your point, girls. Pero just respect what Lira wants. And let love find her, not the other way around. Pangontra pa ni Dee. It doesn't mean naman na ipipilit natin yung guy sa kanya. Kapag nakita natin na they look good together, we will make a move para maging sila forever. Pero kung wala talaga kahit konting spark sa kanila, edi pababayaan natin si Lira na gawin yung first plan niya, na i-divorce yung guy. I explained to Dee. Ito yung mahirap kay Dee. Hindi gaano nagsasalita pero grabe kong mag-isip. Kaya kung gusto mo siyang sumang-ayon sa gusto mo, kailangan mong explain sa kanya lahat. Hindi kasi siya tumitingin sa iisang side. Alam ba ni Lira na nag-set up kayo ng camera dito? Tanong ni Dee sa amin. Yes. Nag-aalang ang sagot ni Nats. Really? Tanong ni Dee habang nakatingin kay Nats. Fine, she doesn't know, okay? And Nats gave up. So please Dee, kahit ngayon lang mag-agree ka sa amin. Sabi ni Cams. Nag-iisip si Dee kung papayag ba siya o hindi. Tiningnan namin siya ng masama at binigyan ng subukan mong hindi pumayag look. At in fairness, effective naman dahil, fine, stop looking at me like that, it's creepy. Sagot niya at nag-appear kaming tatlo habang si Dee nakasimangot. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang susunod na episode.